Hello guys! Hello Virgo! Welcome dito sa aking channel Virgo. Alamin natin kung ano ang messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Virgo friends natin na nanonood. Ito ay general reading, pwede kang makaresonate, gamitin mo lang ang iyong intuition sa panonood. Okay? Virgo, Virgo, Virgo. January 8 hanggang 14. Second week tayo guys ng January. Tingnan natin Virgo kung ano ang mensahe sa iyo ng mga baraha. Okay, Virgo, mayroon kang 23, 5, 2, 35. May hinihintay kang balita, confirmation, papeles, dokumento. Or pwedeng message. Etong main female na to, it's either siya ay matandang dalaga na, siguro nag-sign up siya sa isang dating website or dating site or dating program or kung ano pa man. And yung inaalala niya na pwedeng nag-aalala siya kung may magkakagusto sa kanya, parang ganito ganyan. And this week may liwanag. Parang yung iba sa iyo dyan, Virgo, if ever man na naghahanap ka ng trabaho, naghahanap ka ng relationship, naghahanap ka ng paraan para makaalis sa financial problems or sa emotional problems. Sa linggong ito, sinasabi ng barahan na may way out daw. 'Di ba? Parang makikita mo ang liwanag or yung sagot, ang answer, ang solusyon sa kung ano man to na inaalala mo. Kasi may inaalala ka dito, is either documents, maling spelling ng birth certificate, diploma, or kung pa man. So, comment down below if yan yung mga problems nyo. Sinasabi ng baraha dito na may solusyon. May makikita kang liwanag. May makikita kang answer. Okay, Dancing in the Rainbow. Kuha pa tayo dito ng isa. Virgo. Dalawa. Okay, Virgo. Etong disengage from outcomes, parang resonated to doon sa Taurus. Same din sa'yo. Pwede mong panoorin yung Taurus. Baka makaresonate ka doon. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan natin na wag masyadong mag-expect, 'di ba? Iwasan mo yung sobra-sobrang expectation, lalo na sa future kasi wala tayong control sa situation. Kahit sa kasalukuyan mong sitwasyon, wala ka namang control. Kahit sino dito sa mundo walang control. So, iwasan mo yung sobrang expectation, let go, let God, let it flow. Kailangan mo din na ayusin yung mga unresolved na unforgiveness, resentment, mga sama ng loob, or kung ano pa man to, Virgo, na meron ka. Kasi sa maniwala ka man o hindi, yung mga resentment nyo, yung grudges nyo, the more na inaalagaan nyo yan dyan sa puso nyo, the more na lalayo yung grasya sa buhay nyo. Mas lalong magbablock, diba? Mas lalong mabablock yung luck and then good fortune sa buhay mo. Pansin mo ba? Pag may kaaway ka, or pwedeng may sama ka ng loob, especially sa mga may edad na sa'yo, mas matanda sa'yo, especially parents or siblings, may mga times na minamalas, or pwedeng may mga pagkakataon na hindi pumapabor sa inyo. Dancing in the Rainbow, dito sinasabi ng baraha, yun, same din dito sa disengage from outcome. Kailangan mong i-let go. Kailangan mong mag-break free from whatever na nag-hold back sa'yo. Express happiness. And hanapin mo kung ano yung pinaka-desire mo sa buhay. And number 31-4, dito sinasabi ng baraha sa'yo na may mga relationship tayo na kailangan nating alagaan. Kasi may mga tao sa buhay mo na may mga tao na parang feeling mo sila ay para sa'yo. Like, feeling mo sila ay naka-destiny para sa'yo, or feeling mo sila ay makakatulong sa'yo. Lalo na sa time ng kagipitan mo. But, may mga
tao din na hindi mo masyadong ini-expect na makakatulong sa'yo, pero sila pa pala ang makakatulong sa'yo, lalo na sa panahon ng problema. So, dito sinasabi na, kung sino man ang gustong pumasok sa buhay mo, may pera man sila or wala, may tsura man or hindi may tsura, mabait or hindi mabait, tanggapin mo yan, kasi hindi natin pwedeng i-categorize yung tao dahil sa may bibigay siya sa'yo or kaya niya, pero yung mga unexpected na situation, yung mga taong hindi mo din unexpected na tutulong sa'yo, sila yung mga taong tutulong sa'yo. Okay. Nakikita natin dito na posibleng may papasukin na bagong trabaho. It's either ikaw or yung relationship mo, karelasyon mo. It's either ikaw or asawa mo, girlfriend, boyfriend. Kayo ay posibleng magkasamang maghahanap ng trabaho. Parang gano'n. Yung iba naman sa inyo dito is parang may business to. May mga new ideas and new desire kayo na mag-business or magtayo ng isang tindahan siguro, restaurant, online business or kano pa man. Okay, so dito, kung makikita mo tong Queen of Cups, related to dito sa Two of Cups. Itong King of Wands naman, dito to sa Ace of Pentacles. So, sa linggong ito, if ever man may sisimulan ka na bagong trabaho, bagong negosyo, or bagong love life, or bagong collaboration, attachment, ito ay magdadala sa'yo ng sobra-sobrang kapayapaan. Emotional na kapayapaan, yung overall achievements and fulfillment sa emosyon. And at the same time, may King of Wands, pwedeng, kung ano man tong sisimulan mo ngayon, kinakailangan mong ibigay yung 101% na effort, energy dito, and concentration, focus. Kasi ito yung magdadala talaga sa'yo ng satisfaction or achievement sa buhay. So, if ever mabigyan ka ng pagkakataon na makapasok sa isang company, maliit or malaki man yan, i-grab mo na yung opportunity. Dahil yan yung makakatulong sa'yo para mabago yung takbo ng buhay mo, makaalis ka dito sa stagnation, or lalo na sa relationship. Sinasabi ng barahan na yung may mga problema sa relationship, lalo na sa asawa, girlfriend, boyfriend, posibleng magkaroon kayo ng pagkakataon simula sa linggong ito ng time na makapag-isip, makapag-reflect, makuha nyo yung tamang solusyon sa stagnation. Kasi like for example, kung may asawa ka tapos gusto mong maghanap ng trabaho and posibleng sa trabahong ito, ang trabahong ito, doon ka makakakuha ng motivation na kailangan mo palang mahalin yung sarili mo, diba? Kailangan mo palang ang trabahong ito pala yung magpupush sa'yo or magmumotivate sa'yo na makaalis sa relationship na hindi maganda, diba? So maraming magic ang posibleng mangyari once na pumasok ka dito sa Ace of Pentacles na to. Okay, thank you guys and see you again. Bye!